Hi guys, for today's video, dito tayo sa SM North EDSA para manood ng Superman! Obviously, naka-obvious kami ng Superman ni Sean dahil manonood tayo ng Superman. Excited na ako and sobrang curious ako kung paano ginawa to ni James Gunn, yung movie na to. Dahil nireboot niya yung buong DC. Excited na ako makita tong version na to, na bagong Superman, kung paano magsa-stand out tong movie na to sa past Superman. Kaya ano pang hinihintay natin? Samahan niyo ako. Arabji! Meron na tayong free snacks dahil sa IMAX. Magdadagdag na lang tayo ng popcorn. Thank you! Gonna be funny. Hi guys! So ngayon nandito tayo sa Manhan, dito sa SM North EDSA pa rin. Kakatapos na natin manood ng Superman. Grabe, sobrang ganda ng movie guys. While waiting sa in-order natin, simulan na natin ng pag-review ng movie as usual. Alam niyo ba guys na bumabagyo ngayon, bagyong Krising. Pero rain or shine, nanood pa rin tayo ng Superman kasi binook na namin siya through online. At pagod-pagod pa kami kasi galing pa nga kaming Malaysia. Hindi niyo napapanood pa yung Malaysia vlog ko, panoorin niyo. Segway. So yun na nga. Hi guys, dumating na nga yung order at sinimulan ko nung kumain. Review na ulit tayo, going back. Yung Superman, sobrang galing, ang ganda. Alam mo yung habang nanonood kami, awang-awa ako kay Superman. Ang galing ng concept. Sobrang pinakita dito na sobrang bait pala talaga ni Superman. Ultimo, not just tao, pati yung mga pets, aso. Talagang gusto niyang i-save, tulungan. Inabangan talaga namin tong Superman. Bukod sa idol niya si Superman. Kasi nireboot ba naman ni James Gunn, yung bagong director ng Superman, lahat ng DC from the scratch. Pati yung mga ibang superheroes, i-reboot din ni James Gunn. As we all know guys, sobrang laki ng impact nitong Superman na to. Kasi diba, dati ang namamahala si Zack Snyder. Hindi pa man din tapos yung DC dati. Pinalitan na siya ni James Gunn na galing sa Marvel. Kaya inaabangan talaga kung anong atake yung gagawin ni James Gunn dito sa bagong Superman. And of course, yung character, sumunod natin kay David Corenswet. Napakagwapo niya talaga. Talagang Superman talaga siya. Sobrang galing niya ring umacting. Yun nga, sabi ko nga, naawa ko sa role niya doon. Pero sobrang galing niya naman nung umatake na siyang makipaglaban sa mga kalaban kay Lex Luthor. Tapos nakakatawa, mismong David mismo yung nag-request ng ibalik yung costume na may brief, ay na may trunks, yung color red. Kaya ang galing lang, nostalgic kasi yung pinakaunang costume ni Superman sa comics, yun talaga yung itsura niya ngayon sa bagong Superman. Not just sa trunks ni Superman, even yung hairstyle niya, yung may ganun, similar siya sa Superman na comics. Comics na luma. And of course, si Rachel Brosnahan, si Lois Lane, similar din yung black hair niya, even yung personality niya dito, napalaban, sassy, smart, fearless. Similar din siya sa Lois Lane na unang comics. Si Lex Luthor dito, yung kalaban nila Superman. Ang galing din niya ha, nakakagigil din siya. Pero yung atake naman ni James Gunn dito, may pagka-comedy from time to time. Kaya hindi ka talaga may inis naman sa kanya totally. Tapos ang nakakatuwa pa dito, yung gumanap na Lex Luthor ngayon, sa totoong buhay, nag-audition muna siya as Superman. Kaya maganda yung naging acting niya din dito kasi talagang maganda yung hugot niya. Kasi diba hindi siya napiling Superman. So kalaban siya ni Superman dito. Maganda niya pinutray yung role niya. So overall, acting-wise, even yung other
heroes, characters doon. Sila Green Lantern, even si Crypto, yung aso, ang cute. Sila Mr. Terrific, Pasado, nagampanan nila lahat ng roles nila. And of course, yung buong Justice Gang, convincing yung acting nila. Of course, yung cinematography naman dito sa Superman, wala akong masabi, ang galing, ang ganda ng effects. Talagang walang hinto, talagang walang boring part, talagang nakatingin ka lang habang kumakain ng popcorn. Highly recommended guys kapag mapanoorin niyo yung Superman. I-IMAX yun para talagang feeling mo nandun ka sa experience na yun. Yung tipong gaganunin mo na lang. Yung ramdam na ramdam mo talaga pag lumilipad si Superman. Kapag tumatalsik yung mga kung ano-ano man yung sinusuntok niya. Kulang na lang umiwas ka sa mga fight scene nila kasi feeling mo nandun ka talaga. Ramdam mo talaga. Yung mga effects habang nagka-fight scene sila. Amazing. Vibrant. Grabe guys yung effects. Halatang sobrang pinaghirapan, pinag-effortan, pinagkagastusan. Talagang well-budgeted to. Must watch. Ito talaga yung movie na gusto nyo mo talagang mapawaw. And of course, yung musical score nila, hindi rin tayo binigo. Mararamdaman mo yung emotion kung ano yung gusto nilang ipakita sa bawat scene. Sobrang impactful. Napaka-nostalgic din kasi somehow inulit nila yung iba't ibang Superman theme. Sobrang nostalgic. Pero inulit nila in a modern touch, in a modern way. Sa lesson naman, pinakita talaga dito sa movie, yung pinaka-root ng problem is yung envy. Dahil naiinggit si Lex Luthor kay Superman. Naiinggit siya sa strength na meron si Superman na wala siya. Masyado kasing powerful, charming, perfect tong si Superman. So naiinggit si Lex sa kanya. Si Lex, dahil bilyonaryo siya, gusto niyang iruwin yung buhay nitong si Superman. Ginamit niya yung pera niya. Kuha siya ng team para pabagsakin si Superman. Spoiler alert, may mga unggoy siyang kasama sa team na para lang i-bash si Superman sa social media. Alam mo yun, parang totoong nangyayari, diba, sa buhay. Yung akala mo ang dami-dami mong basher. Pero yung pala, isa lang yung taong inggit sa'yo. Isang tao lang yung iinggit sa'yo, nagagalit sa'yo. But isang tao lang pala yung nambabash sa'yo. Kung i-relate naman natin siya sa totoong buhay, kung dito si Lex Luthor, naiinggit siya kay Superman at gustong sirain yung reputation niya, dito naman sa atin, crab mentality. Yung may mga taong naiinggit lang sa'yo, hihilayin ka pababa. Yung tipong ayaw nilang makitang nakasucceed ka. Naiinggit sila sa mga bagay na meron ka na wala sila. Pero sa movie na to, syempre si Superman, pinili niya pa rin maging mabait, naninilalang kahit alien siya. Pinili niya pa rin maging makatao kahit hindi talaga siya tao, diba? Superhero siya. Kaya sa atin, of course, it's important din na piliin natin palagi ang maging mabuti sa ating kapwa. Huwag mainggit. Sabi nga ng poster father niya dito, your actions, your choices makes you who you are. Diba? Kaya guys, let's always choose to be kind to everyone. Ayun guys, dito na nagtatapos ang ating vlog. Tutuloy ko na nga yung kinakain ko dito. Pag kumain kayo dito, order kayo ng oyster cake. Sobrang masarap. Nagustuhan ko. Lechong Macau. Sobrang sarap din ito. Gawa mo pa ng gravy. Fish fillet, my ultimate favorite. Palagi kong in-order. And yung mga drinks nila dito, manhan. So yun guys, dito na nagtatapos. Ang rate ko dito is 10/10. Don't forget to watch this. Sugod na sa malapit na sinehan. And isama nyo of course ang family nyo, loved ones, and everything. And mag-costume na rin tayo ng Superman para film na rin natin. Parang kami ni Jazz. Actually, si mami ko rin naka-blue. Parehas kami, tatlo kaming naka-blue. Mag-iikot kami, hanap kami ng Superman kung may makita. So, kaming lilipad. Kasi idol namin si Superman. Lodi! Charot lang. Okay guys, keep safe everyone. Love you all. Hi guys, so ngayon nakita natin yung merch ng Superman dito. Pero pang bata siya. Hanap tayo ng pang-adult. Para tuluyan na tayo lumipad pag-uwi. Mag-ask tayo ng pang-adult na Superman. Hi guys, so unfortunately lahat ng superhero na sa likod ko meron. Pero except yung Superman, meron lang pang bata. Next time na lang, so online na lang tayo umorder. Meron sila Fantastic Four, pero walang Superman. Nandito tayo sa Jayco, magkitake out tayo ng donut. Nag-order lang si mommy doon. Ngayon niya, wala nga kami nakitang merch ng Superman for adult, kaya laruan na lang yung bibili natin.